Tol! Demokrasya, tol. Gago! So, game. Umpisahan natin to. Oh, ayan nga. Arlene, ano yung payo ni Senator Padilla kay Kibuloy ngayong... Ayan, umpisa pa lang po. Kabungad na bungad pa lang po. Arlene, ano ang payo ni Senator Robin Padilla kay Pastor Kibuloy? Ano? pinirmahan na yung arrest order laban sa religious leader. Aga para kay Senator Robin Padilla, pagtulog sa Korte Suprema ang maaaring gawin ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Para sa senador, ginawa ng kanyang opisina ang lahat para mapangalagaan ang karapatan ni Kibuloy na ay yun po yung sinasabi niya na ginawa po lahat ng opisina, no? Ng opisina ni Senator Robin Padilla, lahat para mapangalagaan po si Pastor Kibuloy. Alam na alam po namin yan, mga kababayan. Alam na alam po natin yan. 'Di ba? Eh, nako, kulang na nga lang po siya na talaga yung mag-abogado eh. Ang tanong ko lang dito, mga kababayan, hindi kaya si Robin din ang nag-a-advise na, tanong lang po, hindi kaya si Robin din po kaya ang nag-a-advise kay Pastor Kibuloy para, kumbaga parang, Pastor, wag mo nang anuhin to, wag mo nang puntahan ito, ganito, ganyan. Kung sino man po yung nag-advise kay Pastor Kibuloy na wag dumulog o wag pumunta doon sa mga hearing, mga kababayan, sa Senado, eh nako, dapat ikaw ang pagalitan ni Pastor eh. Kasi mali-mali po eh, no? Kung sakali man, sana pinuntahan nila kahit isa. Tingin ko, mga bossing, hindi aabot sa punto ng ganito. No? Yan naman pong arrest warrant na inilabas sa kanya, mga kababayan, eh kumbaga, hindi naman po yan ipapasok sa rehas, hindi naman po yan ipapasok sa mga city jail o sa mga kulungan. Kumbaga, doon pa din po sa building ng Senado, mga kababayan. Gusto lang talagang makuha yung kanyang yung kanyang side. Kaya lang po ang tanong, dahil nga po may mga kaso na na-file na, mga kababayan, isa sa Davao, mukhang wala nang home court ah. May mga kasong na-file na po, no? Isa sa Davao, mga kababayan. Ang tanong, kung hahaba yung hearing, tapos inabutan yung mga yon, palabasin pa po kaya? No, yun lang po yung tanong, mga kababayan. O, tuloy natin to. Sabi nung statement ni Senator Robin Padilla, Coach Robin Padilla, ginawa po ng opisina ko ang lahat ng nasa rules at procedure ng Senate para mapangalagaan ang karapatan ni Pastor Kibuloy. Ay, totoo yan. Lahat. Walang pinaligtas. Ultimo po sa last minute, humihirit pa po. No, bigyan niyo muna ng ng show cause order. Binigay. Tapos, sama din yung 48 hours. Nandun din po. Di ba? Muntik pa. Nainip pa tayo kay Senate President Juan Miguel Zubiri, mga kababayan. Diba? Sabi ni Madonna, magkano kaya? Malaki. Gago! Malaki. Ano? Magkano kaya? Malaki. Kala ni Robin Padilla, mapipigil niya ang warrant kay Kibulog. Sabi ni Surprise Electric Car, mahirap po iyan. Lalo na po ramdam nating mamamayang Pilipino, mga kababayan, na halos kala mo gusto niyang akapin eh. Siguro po kung sakali na napasipot si Pastor Kibuloy doon sa Senado, mga kababayan, siguro habang nagsasalita si Pastor, si Binoy nakaakap, nakagano, no? No? Ramdam eh. Tapos biglang nung nasa interview, sabi, napapagamit po ako, pinapahiram po sa akin yung helicopter. Ano pa yung sinabi niya? Nabibigyan po ako ng oras sa SMNI. Paktay kang bata ka. Hindi talaga maiiwasan ng taong bayan na isipin na talagang kaya pala ganito, no? Tapos na yung kumbaga pagpapatawag, ngayon may warrant of arrest na. Ngayon nagsisilbing coach naman po si Senator Robin Padilla. Idulog daw po, no, sa Korte Suprema yung kanyang arrest warrant. Ayan, mga kababayan. Tuloy natin.
Ayon sa rules at procedures ng Senado. Pero kinikilala nito ang desisyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros at ni Senate President Juan Miguel Nigzabiri na pirmahan ang arrest order laban sa religious leader. Sa kabila nito, ang nakikitaan niya niyang legal na alternatibo kay Quiboloy ay idulog ang issue sa kataas-taasang hukuman. Matatandaan aga na tinutulan noon ng senador ang contempt order laban sa religious leader pero bigong makakuha ng sapat na pirma. Hanggang ngayon po natatandaan pa din po natin, no, yung mga tao na yung mga senador, no, na pumirma po doon sa para hindi matuloy yung contempt kay Pastor Quiboloy, mga kababayan, no? Si Binoy, no, na number 1 sa Senado nung eleksyon. Sumunod po Cynthia Villar, Bongo, at si Madam Amy Marcos. Tapos si JB Ejercito, mga kababayan, laban bawi, no, naglalaro. Siguro nangangapa, ay saglit, madami supporter sa kabila. Oh, bawiin ko yung pirma ko. Ay saglit, nagalit yung kabila, mas madami yata doon, bawiin ko. Parang ping-pong no, mga kababayan. Malaki siguro talent fee ni Robin Padilla kay Kibs. Ha, tuta ni Kibs yan. Siguro mga bossing, ito yung pag-aanalisa ko lang po. Kumbaga, yung mga naitulong sa kanya ni Pastor Quiboloy, mga bossing, ngayon ay nako, it's time, no? Kapag pinabayaan mo ako dito, baka maisumbat ko yung mga itinulong ko sa iyo. Yun lang po kumbaga, pag-aanalisa lang po natin at nakikinita natin kung bakit nagkakaganito sila, no? Tuloy. Mula sa kasamahan sa komite para baliktarin ang kautusan at tuluyang maharang ang pag-aresto kay Quiboloy. Bago nito, sinabi ng abogado ni Quiboloy na si Attorney Elvis Balayan na nirerespeto nito ang desisyon ng Senado pero patuloy anyang maghahanap ng legal na remedyo ang religious leader para protektahan ang kanyang mga karapatan. At yun muna ang update mula rito. Bakit ayaw nilang humarap doon sa Senado? Gusto nilang patunayan na wala silang kasalanan pero ayaw nilang magsalita. Dinadaan nila sa patago-tago, dinadaan nila sa ganyan, 'di ba? Sabi ni Claus Olivia, wala pa ba? Gustong-gusto na naming mahuli si Kibolok. Gago! Ma'am Claus Olivia, kapag ka nahuli naman po 'yan, kung sakali, no? Kung sakali na sumama sila ng maayos, ang gagawin naman diyan ay ilalagak doon sa Senado. After noon, magbubuo sila ng hearing para pag-usapan po ulit at para marinig yung side niya. Ganon. And pagkatapos noon, pwede nang lumabas ulit yan. Hindi lang natin alam kung magtutuloy-tuloy yan doon sa mga na-file na kaso, mga kababayan.